Hi, good afternoon. By the way, welcome po sa Bong's Vlog. Ito nga po pala yung aking i-demo ngayon. Kung makakabili po kayo dito sa online, ang tawag dito is sound card. Ginagamit ko ito pag mag-karaoke, ginagamit sa gitara, ginagamit ito. Ngayon, ang mostly problem ng sound card is ito is mabilis malobat. Makakabili kayo ng mura, nasa 3,000 sa 2,000 na pesos. Dito naman sa UAE, makakabili kayo ng 50 to 70 dirhams. Actually, ito is nasa 200 dirhams to mahigit. Ang problema ko dito is mabilis siyang malobat. Minimum 3 to 4 hours lang siya nagagamit and then malolobat na siya. Pero ang normal kasi dapat magagamit mo sa 6 hours. Ngayon, pag chinarge mo na siya, minimum ang charge nito is sa mga 30 to 40 minutes. So, okay na. Another 3 hours na naman. Ngayon, ang tatalakayin natin ngayon is paano siya maging inevitable. Paano natin siya, yung tuluyan ng hindi na siya malobat. Pwede ba yun? Pwede na bang hindi siya malobat? Pwede. Pwede lang hindi na siya malolobat. Paano gagawin? Ganito. Bali, ang ginawa ko is, gumamit ako ng, papakita ko sa inyo kung ano yung ginamit. Gumamit ako ng back converter sa loob, tinanggal ko na yung battery. Yung battery niya is, maganda yung sample. Ganito yung sample. 3 to 650, 1 is 650 na battery, na li-ion battery. Dalawang option, pwede mo siyang gawing wireless, masyadong tumagal yung buhay niya. Ang gagawin mo is, isi-series connection mo yung parallel connection yung instead na isang battery, gagawin mo 3 battery sa loob. Yun naman is, yun ang ginawa ko sa speaker ko. Ngayon, ang problema ko dito, hindi siya sasakto sa loob yung 3 battery kasi masyadong manipis. Dito nyo, isang battery lang ang pwede. Kaya hindi mo sa pwedeng maglagyan ng battery sa loob. Dalawa yung magiging option mo. Either gumawa ka ng power bank, yung power bank, yun ang ikakabit mo sa loob. Next time, kukuha ko ng sample ng power bank. Pwede yung ganitong power bank. Yung ganitong power bank, pwede mo siyang external, sa labas siya, and then wireless siya. Wireless pa ba yun? Tawag ko. Hindi na. May power bank sa labas. And then, kung wala kayong, hindi accessible yung power, nasa outdoor kayo, pwede mo siyang gamitin by using power bank. Okay? Ngayon, pangalawang option is isaksak na siya. Actually, ito is wireless. Pwede mo siyang i-charging siya diretso sa power. Pwede. Pero pwede rin mo siyang ganito. Pwede mo rin siyang isaksak na sa power. Direct na sa kurente. Pag direct sa kurente, hindi na siya malolob. At hindi i-init yung board kasi nga hindi siya galing doon sa input na charging. Hindi siya galing dito sa charging port. Ito kasi yung charging port. Makikita nyo, ito yung charging port. Ito is galing na mismo sa load. Ibig sabihin, kung saan yung pinaka-power bank supply niya, yun yung magsusupply nyo sa sound card na para gawin. Disclaimer nga po pala. Ito po ay aking observation lang at aking pinag-aralan lang and based on my own. Hindi ko po to nire-required or hindi ko po to sinasabi sa buong madla na ganito gawin nyo lahat. I mean, sa aking observation lang, ito yung naging get. Ngayon, pagtatanggal dito, para mabuksan mo itong sound card is kailangan matanggal mo muna isa-isa yung mga button. May diskarte para hindi ka mawala sa button. Isagad mo lang siya ng ganun. Isagad mo lang siya ng last. And then, again, maglagay ka ng marking. Kamukha nito. Maglagay ako ng marking. Sa puti. Ano na. Madali lang siya ikabit. Okay? Lagay na natin. Yan, tanggalin yung 4 na bolt. Tanggalin na natin yung main bolt. Oh, may isa pa. Yan. Yun, wala. Okay? Ito yung laman niya, ito yung pad, ito yung rubber pad, pinaka-keypad niya.
Tanggalin natin yung tornilyo para makita natin kung mas advantage kung yung gagawa nito ay may alam sa electronics, at kung wala naman po kayong alam, pwede kayong maghanap ng kaibigan na may ideas. Ganito na siya. Instead of battery, gumamit na lang ako ng buck converter. Paano siya malalaman na? Ito nga pala yung buck converter. Yan yung model. Kasi ito naman yung ginamit kong power supply. Ngayon, gumamit ako ng transformer na ay nakasaksak. Ang input ng transformer na ginamit ko, input niya is 9 volts. Ayan, kung makikita nyo dyan, ayun ang 9.1, 9.2 volts. Yan po yung input niya. And then, yun yan. Yan yung reading ng output ng voltage. Kung makikita nyo dyan, may mababasa kayong 4.1.9, same like this. Yan, 4.197 is equivalent to 4.2, which is the maximum voltage naman ng 1:650 na battery. Yung shaded red, yan yung volt na ina-adjust para sa voltahe ng buck converter. Taran! Ayan na po yung ating finished product. Yan na po yung ating wala nang kalobat-lobat na sound card. Servicing T, yan po. Ganyan naman nakasimple. Ayos na.